I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again guys. Shout out sa inyo sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Mayroon tayong upload videos, updates. Ito po ay pantungkol sa bagong survey ng Octo Research, no? Ito po ang survey ng ating mahal na Pangulo, and of course ang si Sara Duterte, na kung saan wala na lang ginawa kundi manira ng kapwa sa madla. Di ba? Sabi po dito guys ng Abante News Online. Basahin natin para kumpleto, detalyado. Okay? PBBM umangat, BP Sara bumaba sa tiwala ng publiko. Magtitiwala ka ba kay Sara Duterte sa kabila ng pag-uugali niya? Ang pangit. 'Di ba? Parang may sayad. Sabi nga ng iba patingin niyo na lang yan sa psychiatrist. Baka may tamang utak. Yan, July 30, 2025. Agay. Bahagyang tumaas ang trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos habang bumaba naman si Vice President Sara Duterte. Tumaas ang trust ratings ni Marcos sa 64% nitong Hulyo mula sa 60% noong Abril 2025. 'Di ba guys? Alam nyo guys, hindi binabase yan sa survey. Binabase yan sa mata ng tao. Kung ano po ang nakikita nila ngayon sa pamamalakad ni Pangulong Marcos Jr. Kitang-kita naman ang progreso ng bansang ito. 'Di ba? Unti-unting progreso yung paglago ng ekonomiya, nakikita natin guys, no? Kami, makita nyo dito sa palengke namin, mura po ang kilo ng bigas, 32, 33, 38. Hanggang doon lang. Sobrang as in. Kaya po ramdam namin, no? 4 na puntos naman ang ibinaba ng trust rating ni BP Sara, kung saan mula 58% noong Abril ay nakakuha na lamang ito ng 54. Ayan, bumaba siya. At sino naman mga tao na magbibigay sa iyo ng trust rating na napakataas sa kabila ng lahat? Wala ka namang ginawa, wala kang ambag, kundi mag-rally kung saan-saan sulok ng mundo. Di ba? Halatang-halata na talagang marami siyang pera na kumbaga ginastos para lang sa kanyang travel. Kumbaga makita mo rin sa kanya tuwing tagbagha, laging tumatakas papunta sa ibang bansa. Ang laging naiiwan yung mga staff niya. Tama, makikita yun. Siya lang yung tanging vice presidente na ganito. Kakaiba guys, grabe. Travel buwan-buwan, grabe, ang tindi, no? Dapat lang baba nyo pa ng baba yan, no? Wag lang kayo mag-survey sa Davao, dahil sa Davao sigurado yan 100%. Tapos si PBBM gawin nilang 0. Totoo yun. Sa distrust ratings naman ay nakakuha ang vice presidente ng 23%, habang 20% ang Pangulo. Sino ba naman magtitiwala dyan kay Sara? 'Di ba? Majority ng Pilipino wala nang tiwala dyan. Kasi nga, social media, nakikita kung ano yung pinaggagawa niya. Hindi bukod lang sa pagta-travel, ay yung bunganga niya. 'Di ba? Pag-uugali. Talagang lumitaw yung pag-uugali. Wala talagang tiwala, no? At talagang as in, ang magtitiwala lang yan dito, ito mga DDS lang. Alalahanin nyo, walang loyalist ang Duterte. So dahil dito mga kababayan, mas maraming undecided o hindi pa sigurado sa isasagot kung nagtitiwala o hindi kay BP Sara, 20%, at 16 naman kay PBBM. Well, alam po natin ang Marcoses, dekada na po yan, no? Na bilang isang mga politician, from the father until the son, no, ay PBBM. Kaya masasabi po natin ang Marcoses, subok na po yan sa pamumuno. Tayo guys, real talk po tayo, subok na yan. Pagdating sa gawa, subok na po, Pagdating naman sa sa kalinga o kawang gawa, subok na po yan.
O, di ba? Pagsolusyon sa mga problema, subok na po yan. Sabi ko nga, basta Marcos ang uupo, asahan mo po yan. Gaganda po at gaganda ang ekonomiya ng bansa. Tingnan nyo ngayon. Ha? Magandang nangyayari sa bansang ito. Sa kanyang pamumuno, lahat po ng mga unfinished project, unfinished business ng past administration since 1986 until kay Digong. Maraming mga proyekto na walang nangyari. Hindi po, kumbaga, hindi natutupad. Sa panahon niya, tingnan nyo. At maraming na-discover sa kanyang pamumuno, mga nakabinbin na mga proyekto. Di ba? Nakatingga lang. Wala eh. Wala, as in wala. Kung hindi pa siya dumating, hindi po na kumbaga hindi po na nabigyan ng solusyon yan yung mga nakatinggang mga proyekto na yan. 'Di ba? Baka hindi niyo alam, maraming proyekto si Digong na hindi pa natapos. Siya ang nagtapos. Totoo 'yun. 'Di ba? Ay hindi lang 'yan, sa panahon pa ni Panot, mayroon. 'Di ba? Siya po ang nagtuloy. Example ko na lang po 'yan, yung bagong mga bagon. Yung bagong trend. Ilang taon na nakaraan? 2014 pa. 'Di ba nakatingga? Sino ang nag-ayos? Sino ang kumilos? Sino ang nagsolusyon? Si PBBM. Lahat 'yan eh. Problema sa mga kuryente, sa mga tubig, buong bansa. Nakakaranas ang mamayang Pilipino nang nahihirapan sila. Wala man lang gumawa ng paraan. Ano nangyari? Nga. Ngayon, under the Marcos administration, example ko na lang, ang Sikihor, kawawa sila talaga. Ngayon, mayroon na. Isang utos lang ng Pangulo. Tulad ng prime water ngayon, under investigation, inaayos na. Proseso po yan hindi basta-bastang hindi po basta-bastang kumbaga maayos kaagad, kumbaga hindi instantly. Proseso po yan. Kasi private company yan eh. Kaya tingnan nyo yung zona niya. Nasupalpal. Yung mga isa sa mga may-ari niyan, yung prime water. Mahihiya naman kayo. Ganun. Ayon ito sa Survey Octa, research na isinagawa noong Hulyo 12 hanggang Hulyo 17. Kailan lang. Di ba? Yung 60 yung 64% kay Pangulong Marcos Jr. Ito. Mababa na yan. Mababa pero mataas na masyado yan, guys, Pero para sa akin, hindi sukatan po ang survey. Ang sukatan dito, yung nakikita mo sa dalawang mata mo talaga na gumagawa or nagtatrabaho ang isang pinuno. Si Sara Duterte, anong achievement niya? Tanungin ko kayo. Anong achievement niya sa loob ng 3 taon? Mayroon ba? Wala. Anong achievement? Impeachment. Bakit? Mayroon siyang ginawa na hindi maganda. Ngayon, ano nangyari sa impeachment? Sa akin lang in my own opinion, parang kinakampihan pa siya ng Supreme Court. Sorry to say, Supreme Court, ako, naglabas lang ako ng sama ng loob. 'Di ba? Kaya yan si Speaker Martin Romualdez nag-file ng motion for reconsideration, kaya abangan po natin. Hindi lang yan, ito pa. Sabi ng People's Tonight, ayon sa resulta ng tugon ng masa sa survey ng Octa Research na inilabas nitong linggo, Hulyo 27, 80% ng respondents ang nagsabing dapat na sumalang sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. 40% ang tumutol, habang 7% ang undecided or tumangging sumagot. You see, mga kababayan, 80% ang laki niyan. Dapat lang naman talaga. Kaya nga sabi ko, maraming mamamayang Pilipino ang nagtampo sa Supreme Court. Di ba? Kabilis-bilis naman ang resulta. Baka hindi naman masyadong pinag-aralan. Kaya minsan mga kababayan, hindi tayo pwedeng masisisi ng Supreme Court kung mayroon tayong sama ng loob or nakapagsabi tayo na hindi kanais-nais. Tulad niyan, yan ang hirap sa mamamayang Pilipino eh. Hindi naman lahat. Minsan nakukuha sa money talks, sa pera-pera na lang. Pangalawa, nakukuha sa utang na loob. For ka in-appoint ka ng isang tao,
tumanaw ka lang ng utang na loob. Yan ang hirap eh. Kumbaga nababypass yung batas, yung saligang batas. Oh, dahil dyan sa utang na loob or dahil dyan sa mga pera-pera. Well, sabi dito, ang mayorya na pabor sa impeachment trial ay naitala sa lahat ng rehiyon. 87% sa National Capital Region, 77% sa Balance Luzon, 92% sa Visayas. Oh, mandami guys ha. At 69% sa Mindanao. Hindi kayo naloka? Ang taas ng Bisaya, di ba Bisaya yan si Sara Duterte? Ang taas. Akala ko ba mga Bisaya Maka Duterte. Yan ang hirap sa inyo eh. Lagi kayo nagkikredit ang grabber DDS. Oh, tuloy. Para sa mga nais sumalang sa paglilitis, ang Vice Presidente 59% ang nagsabing dapat ninyong sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Linisin ang kanyang pangalan at patunayan na karapat-dapat pa rin siyang manatili sa pwesto bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Tama, 'di ba? Kung wala ka naman tinatago, why not hindi mo harapin? Oh, 'di ba? Bakit ginugulo-gulo pa? Inuurong-urong pa itong impeachment na ito. Naloko na. Sa iba pang dahilan, 21% ang naniwala sa mga aligasyon laban kay Sara Duterte. Habang 16% ang nagsabing importanteng harapin niya ang trial upang makakandidato pa rin siya sa pagkakapangulo sa 2028. Wag na kayong mag-ambisyon sa pagkapangulo si Sara Duterte. My goodness, parang awa yung sa mamayang Pilipino. Oh, she doesn't fit to be the next leader. Tandaan niyo po yan. Why? Simple lang. Lack of experience, lack of knowledge, walang alam, hindi madiskarte. Hindi siya talaga fit. Napaka-immature ang utak. Tatakbo lang yan para gumanti. Real talk po tayo. Ganun lang yun. Magiging balasubas ang Pilipinas pagdating ng araw kung siya ang naupo. Tandaan nyo. Baka mas masahol kay sa papa niya yan. Kaya wag tayong papayag. Well, ako guys, I do believe God will not allow her to be the next leader. Trust me. Sa kabila ng kanyang pag-uugali, ang pangit ng pag-uugali, hindi ganun ang isang leader. Dapat kasi yung ugali ni PBBM, the best. Very humble, down to earth. Malasakit lang, trabaho walang personalan. Yun ang pinaka the best na mayroon sa isang totoong leader ng bansa. Well, nakikita ko yan guys kay Speaker Martin. Totoo yun. At dito kay Gibo Chidoro. Kung yan dalawang magtandem, why not? Win na win talaga yan. Isinagawa ang survey gamit ang face-to-face interviews nitong Hulyo 12 to 17 o isang linggo bago ilabas ang Korte Suprema ang desisyon. Tingnan nyo yun. Nitong nagdeklara sa articles of impeachment laban kay VP Sara bilang unconstitutional. Plano ng Kamara de Representante na maghain ng motion for reconsideration kaugnay naging pasya ng Korte Suprema habang nagbubutuhan naman ang Senate Impeachment Court kung itutuloy pa ang paglilitis laban sa Vice Presidente. Ayan guys sabi ng Pilipinas Today. Dapat lang naman, 'di ba? Sana po makita ng Supreme Court ito. Itong bilang na ito na dapat matuloy ang impeachment. Biro nyo 80% yan guys, ang taas niyan. Pinoy gustong sumalang sa impeachment trial si VP Sara. Agay, Maria ng Pilipino, 80% ang naniwalang dapat sumailalim sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte upang sagutin ang lahat ng aligasyon laban sa kanya base sa resulta ng Okta Research Survey ngayong Hulyo. 'Di ba, mga kababayan? Dapat lang. 'Di ba, kung wala kang tinatago, ba't kailangan mo pa umurong sulong? Or nagtatago o nagtatantrums ka pa? Gagamit ka kung ano pang mga masasamang salita laban sa House at saka mga prosecutors. 'Di ba? Pinipilit nyo na walang kasalanan. Wow na wow. Ano bang ginawa ng House? Ano yun? Laro-laro na lang? Ganon? Hindi basta-basta mag-investigasyon. So, ibig sabihin, ang investigasyon ng House, sa hearing ng House ng panahon niya, talagang yun, konkreto yun. May nakita silang hindi maganda. Na may anomalya nagawa ni Sara Duterte. Yan. Sabi ni Senator Tolpo Erwin, ito sabi niya, ayan
Ituloy natin kasi nag-aantay na yung mga tao. Oh, 'di ba, guys? Ha? Dapat lang itutuloy para makita kung talagang totoo o hindi. Para nang sa ganun, kumbaga, may ano ba, may defend niya rin ang sarili niya na kung siya ay mayroong pagkakasala, siyempre, makukonvict. Kung wala naman, siyempre, absurdo. Ganun lang kasimple. Tuloy natin, sabi niya. Sabi ng News 5, guys, nais ni Senator Erwin Tulfo na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado dahil hinihintay na rin ito ng publiko. Yes, matagal na kami naghihintay. Even the spokesperson of the BP said, we're ready. We will prove that the BP did not violate the Constitution ayon sa Senador. Yun naman pala eh. Ano bang problema? Bakit anong ginawa ng Supreme Court? Bakit sinabi unconstitutional? Naku po. Kasunod ito na nagdeklara ang Supreme Court, ayan, sa impeachment complaint laban sa Vice President unconstitutional. Inanunsyo ng Senado sa August 6 na nila talakayin ang SC ruling sa impeachment ng BC. Agoy. Kaya abangan po natin yan, mga kababayan. Ha? God is good all the time. Alam ng Diyos ang katotohanan. Kaya dapat lang, no, harapin ni BP Sara yun. Para nang sa ganun makita ng lahat. So yun guys, ang aking pinaka latest updates. Ano po ang komento nyo? Kayo na po ang bahalang magkomento. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Don't forget to follow me and likes, no? Mga beswa. Babus!